Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umani ng matinding atensyon online ang viral na headline na nagsasabing nasa St. Luke's si PBBM at kritikal ang kanyang kondisyon. Maraming netizens ang agad na nagbahagi ng kanilang reaksyon at pangamba matapos kumalat ang naturang pahayag tungkol kay Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa bilis ng pagkalat nito sa social media, naging sentro ito ng mga diskusyon at haka-haka. Gayunman, sa oras ng ulat na ito, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang sa tanggapan ng Pangulo o mula sa St. Luke's Medical Center na nagpapatunay sa aligasyong nakaranas ng matinding atake sa puso ang Pangulo. Marami sa mga kumakalat na post ay nakabatay lamang sa mga hindi beripikadong pahayag at hindi malinaw na mga source. Ayon sa mga eksperto sa media at fact-checking, karaniwan nang lumalabas ang mga nakakagulat na headline upang makakuha ng atensyon sa internet. Dahil dito, mahalagang suriin kung ang impormasyon ay nagmula sa opisyal na pahayag, lehitimong organisasyon ng balita o mapagkakatiwalaang dokumento bago ito tanggapin bilang katotohanan. Sa ngayon, nananatiling walang beripikadong ebidensya na sumusuporta sa mga pahayag na nakapaloob sa viral na headline. Hinihikayat ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng mga balitang hindi pa kumpirmado at patuloy na maghintay ng opisyal na anunsyo mula sa mga kinauukulang otoridad. Abangan ang masusunod na updates para sa mga kumpirmadong detalye tungkol sa usaping ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Lang kayo magbe-verify, edi tanggalin nyo na yung embahada dyan. Tanggalin nyo na yung DFA dyan, yung kanilang mga kiosk dyan. Tanggalin nyo na kasi wala naman palang silbi. Kailangan pa pala pumunta ng Department of Injustice at ang mga delegadong 70 plus para tugisin ang isang taong gusto nilang tugisin na whistleblower dahil in-expose si Marcos Jr., si Sandro Marcos, si Lisa Tanas, si Tambalostos na sila ang tunay na mastermind na kumukubra ng mali-malitang pera na pera ng bayan at tinatransport sa iba't ibang bansa para ganyan kayo, magdusa kayo sa kahirapan dyan sa Pilipinas. Right? Tapos nang sinasabi na, alamin pa namin kasi yung proseso dito. Iba kasi, ang European Union, chuchu-chuchu, they're very, strict when it comes to privacy at labush. Akala ko ba, sabi ni Bangag, nahuli na. Di ba? Sabi niya kasi they have, may mga, yung European Union, ay meron silang sarili nilang system, chuchu-chuchu. Hindi mo alam yon? Injustice? Ano ka, abogado ka bang ujulul ka? Yeah, abogado ka, pareho kayo ni Clarissa Taratara, bobo. Bobo kayo at bobang mga hayop kayo, pero actually, nagbububuhan lang siguro kayo kasi gusto nyo lang dyan mag-giyot-giyot. Okay? Mag-giyot-giyot kayong mga hayop kayo, 70 plus kayo. Kasi mga kababayan, ang realidad, pag dumilipad yung mga hayop na yan, hindi lang naman sarili nila, kasama ang kabit o asawa o number 2, number 3, number 4, number 5. Di ba? Yun mga palangga. Sabi ni Callen, nagdurusa mga taong bayan, madam, lahat. Mataas ang krimen, droga, laganap, lahat ng prostitusyon. Ayan. Sino nagpasimuno ng prostitusyon dyan sa Pilipinas? Di yung mga alpot dyan sa gobyerno ni Bangag. Diba? Sila ang nagpalaganap doon. Ano pa mga sinasabi dito? Mga palangga. So, walang red notice. Hindi sila sure. Diba? At tinanong siya, anong objective ninyo? Okay? Anong objective ninyo dito sa trip na ito? Yun na nga. Makikipag-meeting, mag-verify, then alamin daw nila yung process. Sabi ko, ngayon nyo palang alamin ang process, palilitin daw ang mundo ni Zaldico. Paano nyo nga palilitin ang mundo niya? Hindi nyo nga alam kung saan yung location. Inamin nyo mismo na, sabi nila, we have to respect the batas of, the law of EU because they have independent chuchu-chuchu when it comes to data privacy, may sarili silang process, eklabush. Diba? Meaning to say, darling, mga palangga, hindi talaga nahuli si Zaldico, which is proven naman natin yan, kasi wala, verification stage pa lang sila, chismis pa lang ni Bangag o hallucinations, dahil during that time, April 16, nung
In the middle of the night, punong-puno ng pulburo ng utak niya, nag-a-addict yung putang inang yan, at siguro naisip niya, saldi ko. Nasa utak na si Zaldico, mag-post nga siya dito, dahil may sarili siyang mundo eh. Dahil yung mundo niya wala sa realidad. Ang mundo niya nasa pulburon world, na kung ano-ano lang pinagsusulat, pinagpo-post. Kasi nga, gusto nilang patayin, gusto nilang gurgurin, gusto nilang gawing badge, gusto nilang gawing trophy si Zaldico na, o doon na tayo sa ating state of nothing achieved. Nahuli po namin sa pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Czech. Andito na si Zaldico, chuchu, alpot, bigaon. Yan ang gusto ni Bangag, na isama si Zaldico sa kanyang state of nothing achieved. Okay? Yan yun. Kaya kahit premature or fake news, nag-post na ang gago. Tignan nyo, nakuha lahat ng mainstream media. Diba? Syempre, ang mga mainstream media, yun na nga, mahina ang iba sa kanila kasi sabi ko nga, hindi sila nag-verify. Dapat bago nila pinick up yun, dapat mayroon silang disclaimer na allegedly. Di ba? Allegedly, di umano, wala pang confirmation, or bago nila sinirit ang balita, pinasirit mo na nila yung boto ni Bangag. Bago nila pinasirit yung balita, tumawag muna sila doon sa katulad ng ginawa ko na tawagan ang lahat ng mga immigration detention ng Czech Republic. Sinabi ko nga, nagbayad pa ako ng $15 lang naman. 'Di ba? Para maka-long distance ako, para makatawagan ko itong mga detention centers. Sinabi ko na yan sa inyo at verify talaga sa akin ng isa doon sa detention ng police na wala talaga sa record nila at wala talagang na nakadetain. During that time, sabi niya, yesterday, today, or any other day, or at any time. 'Di ba? Tapos nagpapadala-dala ng high delegation, chucho. High delegation o mga high lang talaga ang mga delegation nyo? High dahil high sa makamundong giyot-giyot or high dahil mga pulboronic din ang iba sa kanila? Walang amo nila pulboronic. Kahit walang confirmed documents or confirmation from mismo mula sa Czech Republic, sa Czech government, sa Ministry of Justice, whatever, anong tawag sa kanila. Diba? Yan ba ang mission? So kapag ganyan ang nagpapatakbo sa inyo, yung Department of Justice na yan, talagang walang justice sa Pilipinas kasi dito palang mahina na yung mga utak eh. Sobrang hina, sobrang bobo, or sabi ko nga, ginagamit lang nilang yan, smoke screen. Pero may mission pala silang iba. It's either ang mission nila, diba, nagkalat-kalat na sila kasi ang iba sa kanila nasa Austria, dahil gigil na gigil din sila kay Harry Roque. Dahil laging bangag, ngiwi. Di ba? Galit na galit sila sa amin. Di ba? Well, wag na kayo lumayo. Yung dating NBI, di ba si Santiago? Masyadong Marlica, kailangan namin puntahan ka sa Amerika, puntahan ka namin. Di ba? Kapag puno na ang salop, dapat ka ng kalusin. Di ba? Tinakot din nila ako. Well, excuse me, hindi natakot ang alindog ko kasi kulot pa rin ako. Hindi natakot, pero nag-iingat tayo kasi seryoso sila sa kanilang death threat. Kaya nga na-report ko sila sa FBI, na-report ko sila, yung hayop na NBI na yan, nung nasa Netherlands ako during that time, ay na-report ko sila sa US Embassy. Alam nyo na yan. Dahil nasa sinasabi nila na ipapalagay daw ako sa Interpol, putangin na nyo, hindi nyo mapalagay na sa Interpol si Harry Roque at saka si Zaldico, tapos ako papalagay nyo sa Interpol? Nakita nyo makaputahan nila? May nag-comment, uwi daw ako sa Pinas, huy, my home is here. Ba't ako uwi sa Pilipinas? May bahay ba ako dyan? Hoy, mga pangit, nandito yung bahay ko. Nandito ako ngayon sa Mansion de la Maharlika. Anyway, ito yung mga bitter na to. Alam mo, the reason why ganyan ang buhay ninyong mga trolls kayo, umaasa kayo sa bigay sa inyo ng PCO, umaasa kayo sa bigay sa inyo ng mga bangag. Di ba doon kayo nabubuhay? Lumalamon kayo dahil kayo ay trolls. Lumalamon kayo kahit nakikita nyo na ang bayan ninyo, tumatangis ang krimen, ang pulburon, ang kahirapan, ang taas ng presyo, taas ng gasolina, dahil sa price gouging na yan, price manipulation sa buwatan ng mga oligarko, but they're still there.
hopeless kayo, kaya trolls lang kayo. Doon lang, tawid gutom. Anong ma-expect mo? Tawid gutom, kabit sa patalim? Right? So yan ngayon. While Maharlika, even sa Amerika, ang alindog niya, I'm still fighting for you. For your freedom. Na makakain man lang kayo ng tama 3 times a day. Si Maharlika, tumataban. Tumataba na hindi ako nagugutom. Tumataba. Problema ko paano magpapayat. Pero kayo, mga trolls, I'm telling you, mga trolls, yung mga sarado ang utak, hindi nga kayo makakain ng 3 times a day, but still, ganyan ang mentality nyo. You are not fighting for your country at hindi nyo minamahal ang bayan nyo. Kaya mamamatay kayong hindi makakain ng 3 times a day because you allow your bangag leader, hindi siya leader, bangag na presidente. At itong mga giyot-giyot na mga jutang genimas na mga cabinet secretaries, giyot-giyot mga adiktos, ina-allow nyo sila na babuyin kayo, gaguhin kayo. Nasa Pilipinas pa lang ako, nakikipagbakbakan na ako sa mga jutang genimas yan. Remember my story? Yung mga inaaping galing ng probinsya, na mga mahirap, na mga matatanda, na really matatanda, na mga, syempre, di ba, mga obrero na no read no write, yung iba dyan. Remember my story about sa Social Security, sa SSS, na nakapila yung matanda, binastos-bastos ng kahera, yung clerk sa SSS. Di ba? Nanindigan ako dahil binastos-bastos niya. Anong sabi ko doon? Kung nakapalo kayo sa akin since 2015, wala kang karapatan na sigaw-sigawan si ate, si lola, kung sino man. I think nasa 50 plus yung matanda. But I was like below 20 during the time. Di ba? College days, nakikipaglaban na ako para sa karapatan ng ating mga kababayan. But you, okay lang na adikto sa presidente nyo, tapos gusto nyo akong pauwiin? Ba't ako uuwi dyan? Hindi naman dyan ang bahay ko. Excuse me. Di ba? Yes. Sabi ni BJ pa, I remember that palangga. Yeah. Tapos kayo, ano kayo? Papayag lang kayo. Opo, sir. Parang si Bangag. Di ba? Pag bumunta sa ibang bansa, yes, lulubay din. Opo. Alpot. Di ba? Ang tunay na Pilipinong matapang, maalindog, matalinog, ganito ang acting. Excuse me. Di ba? No, seryoso usapan now. Kaya ganyan ang buhay natin. Buhay ninyo. Di ba? Binibigyan lang kayo ng hayop na bigas na may logo pa ng executive secretary. Ay, nakita ko yan. Okay? Namigay si Bangag at si Recto na mukha ring adictus at si Vilma Santos na nagtampo-tampo dun sa 84 barangay chairman, barangay captain, dahil siguro hindi siya binoto or what. Hindi binigay yung 200,000 na pinangako ni Bangag. Anong ginawa ni Bangag at ni ano pangalan nito? Si Leandro Libisnes. Pinost ni Leandro. Ano ginawa ni Bangag? Kaya nakontento kayo sa what? Nakita nyo? Bigas na lang, putang ina, bigay mo na ng bigas, ang dami pang logo. Nakita nyo yan? 1, 2, 3, 4. Bakit ginanyan nila ang logo? Kayo, magising kayo dyan, mga trolls kayo. May logo ng Office of the Executive Secretary. May logo ng sagisag ng Bangag na Pangulo. May logo ng lalawigan ng Kaputahan. Yung mga ganito, wala na dapat logo yun. Bakit tinatak yan para masabi, eto effort ng Executive Secretary ni Bangag. DSWD pangkalahatan. Kasi yan ang nagbibigay ng ayuda, di ba? Kaya nga, Department of Social Welfare. Lahat ng social welfare, dyan ang gagaling. Bakit ilagay pa yung mga mukha ng mga hayop na ito? Ibig sabihin, that's not the point actually. Okay? The point here is, according to Leandro, na plus 50 pesos pa ang pag-imprenta nitong jutang genimas na logo na yan. See that? 50. Ilang ang binigyan nila ng ilang sako kaya? 50 pesos. Dapat ito wala na. Pwede na lang Republic of the Philippines, DSWD. Diba? Or Office of the President. Well, DSWD. Talaga, mga talaga. Yes for name recall. Or for, tama ka, Dens. Para makita, nung nakaraan, binigyan kami ni Executive Secretary pa, si mukhang pulboronic din na si Recto, na asawa ni Vilma Hitad, Bigatla, binigyan kami ng 10 kilos na bigas, chuchu-chuchu, di ba? Epal. Di ba? Di ba may anti-epal
law. Okay, balik tayo dito sa mga julul na mga nasa Prague. Okay? So malabo, hindi nila alam na kung under sa jurisdiction ng Prague, walang red notice. Alright? Ang sinasabi dito ng Department of Justice, hindi nila alam kung wala talaga kung nandoon talaga si Zaldico sa Czech Republic. Tapos sinasabi nila na ginagalang nila ang batas ng EU. Alangan naman, kasi magiging kidnappers talaga kayo dyan. Kung i-abduct ninyo si Zaldico, kidnappers talaga kayo kasi kunwari, which na-explain na yun ni Spoke Sari at naipalawanag ko sa inyo, na nandiyan talaga si Zaldico, kunwari lang to, which is wala talaga na si Zaldico dyan, mayroon pa rin siyang karapatan for asylum. Right? Kasi nga, whistleblower siya. Kasi nga, papatayin siya, gugurgurin siya ni Bangag. Sa ginagawa ngayon, alam mo, magagamit ni Zaldi. Zaldi Palangga. Okay? Magagamit mo ngayon yan, yung delegation, yung mga statement ng Department of Justice, sabi mo sa mga lawyer mo, I hope yung mga lawyer ni Zaldico, ayan, gamitin nyo yan. Yung mga statement nila ng Department of Justice na even without confirmation, pumunta sila dyan at sinasabi yung salitang paliliitin nila ang mundo mo. Paliliitin. Di ba yung word na yon, Zaldi? Paliliitin ang mundo. Bakit ka magsasalita ng gano'n? It's like saying, di ba, sa salitang kanto, paliliitin ang mundo mo, susundan ka nila, paliliitin, papatayin ka nila. Lahat, gagawin nila ng paraan, paliliitin ang mundo mo, yung galaw mo, tutugisin ka nila. Kahit na alam nila na nasa Europa sila, nagsasalita sila na palilitin namin yung mundo mo. Mga salita yan sa mga iskinita o sa mga bahala nagang, yung mga miyembro dyan sa loob ng kulungan, sige-sige Sputnik, di ba? Yun yung mga natatandaan kong mga meron pa bang gano'n yan? Sige-sige Sputnik, bahala nagang, or bangag-bangagang, mga ganyan. Yaan ang terminology na ginagamit sa loob ng kulungan ng mga tiwali na mga warden o ng mga sindikato. Sige, paliitin natin ang mundo ni Marlica. Kasi same thing ginawa nila sa akin. Nagpakalat sila ng fake news nung kinasuhan nila ako. Naku, si Marlica, maliit na ang mundo. Nagtatago ngayon sa Mexico. Remember that may mga ganun silang issue sa akin. Marlica, kaya nandoon, ganyan-ganyan, nagtatago. Magtatago ako? Excuse me. Ba't ako magtatago? Yung alindog to dapat binabroadcast. Di ba? Yung alindog na ito dapat inilalabas everyday. So Zaldi, gamitin mo yan ng iyong Ano pa sabi nyo dito sa balita? Palitin ang mundo, Okay? Yun na nga, kahit walang. Alright. Tapos sila lahat, nagsabay-sabay sila ng kasinungalingan. Hindi nila ginamit yung sinabi ko nga kanina, dapat ang makipag-ugnayan dyan ay DFA diplomats, yung embahada natin, yung police attaché. Ako'y nakapag-deliver ng privilege speech. Ayun, yun na pala. Paano ako pipirma ngayon? Kung sakali lang ito, nag-open siya. Kunyari, kinalimutan niya yung kondisyon na yun. Opo. Nag-open siya ng investigation. Nakita doon ang maraming iba pang dapat na idagdag doon. Nakapirma na ako at sapat na yung bilang. Sabi niya, hindi na. Total, sapat na ito, na natin yan. Nakapirma na ako. Sasabihin ko ba, mag-withdraw? Hindi ka na makaka-withdraw rito. Nakapirma mo na Ano ka ba? Ito yung problema So sabi ko, bakit ka magbibigay ng precondition? So parang trap nga talaga yun. Kaya matatrap ako doon. Oo nga, no? Ang tanong, sabi ko, alam mo, tatanungin kita, ito ba'y partial final report? O partial, partial provisional report? Kailan sagutin mo nga ako? Tapos sasabihin naman niya, palagi niya ako tinitira. Hindi kita tinitira. Ang sinasabi ko lang, yung layunin ng batas at ang pamamaraan, ang mandato ng isang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sapagkat iyan ang inaantabayanan ng tao. Opo. Pero ng tao na ninakaw mula sa kanila. Kung ito, i-dramatize mo lang Isusubo na lang ng mga tao, inagaw mo pa sa kanila. Yun na nga po.
Hinahanap nila ngayon kung sino yung gumawa nito. At kinakailangan maibalik sa kanila. At papanagot sila, tama po kayo. Accountability talaga. Kaya nga kumisa na Nakakasibhayo talaga siya, no? kumisa napapalakas ang salita ko. Ayoko na magsalita ng ganito eh. Yan. Ha? Pagkatapos Dapat talaga sa edad na yun ni Sen Dante, hindi na nagiinit ng ganyan yung kanyang ulo. Pero ang problema kasi ito, kasi kasalanan noon ni Ping Lacson yan. Kung meron mong mangyari kay Senator Rodante Marcoleta, atakin sa puso. Wag naman sana knock on wood. Ano bang? Yan, no. Wala naman ho sanang mangyari. Nagiinit ang ulo eh. Mga ganyang edad, di na pwede nagiinit yan. Diba? Si Ping Lacson kasi kung ano pinagagawa dyan sa ano. Kailangan pa ho natin, ika nga, ng sambayan ng Pilipino yan, Sen Dante. Kailangan, humaba pa buhay ng mama na yan. Kung tayo tatanungin, kahit umabot lang siya ng 135, okay na tayo doon. Sa ingo, okay na rin siya doon, no, Sen Dante? Oh. Ngayon, para ika nga, hindi na nag-iinit ang ulo ni Sen Dante, meron lang akong siya request dito kay Ping Lacson. Ituloy niya na ang hearing, tapos ang usapan. Wala maraming kondisyones. Mag-hearing siya, bukas mismo, di ba? medyo Ito siya. paanoin ka pa ng... mahilig siyang magpa-interview ng pa-interview eh. Puro ganun eh. Pa-interview. Oo nga. Bayaan siya. Wala Pero tayong sa akin, nakukuliling ang tenga. Ano? Meron pa. Sige, wag ko nang dagdagan, Sen. Baka ba? Ha? Wag ko nang dagdagan, no? Lipat na natin, Sen. Aba, ako naman, kahit na maghapon natin pag-usapan yan, okay lang sa akin. Hindi, okay na tayo dyan, Sen. Okay ka na. Ito, may Eh, nag-iibit. okay ka na. Ayos na tayo. May nag-iibit sa inyo, Sen. Sabi niya, naku, tama po ang sinabi ni Sen Dante. Ha? Napakaganda po ng klima ngayon dito sa Bilbao, Spain. Wow! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Napakasarap po. At Bakit ba gustong-gusto mo nang binabalikan yan? ito, Sen, eh. Ayaw mong pag-usapan yung para sa bayan ang gusto mo yung klima Hindi na po. ng Europe. Okay na tayo dyan, Sen, oh. Patrick De La Rosa Magsino, sabi niya, pagka nandito po kayong tatlo, magkakapit tayo. Yun! Maghahalo po ang amoy ng spring at ng gasolinahan. Gasolinahan, bakit? Mahal po. Ayun, Yung, ibitan. alam mo, isang episode pa dyan para lang dagdagan natin ang klima na yan. Opo, opo. Yung Paris, ano? Yan, Opo. Paris. Kung bakit naman kasi madalian yun eh. Alam mo naman yung federation namin yun. Sinasabi ko sa yung Contractors Opo, Federation. opo. Ikaw na lagi ka, dali-daling pumunta ron. Kanya, hindi ako makakarating. Sir, wala ka ako akong visa eh. Oho. France eh. Ano? Oo, France. Ay, hindi kanya, kinausap ko na yung, yung presidente natin sa FIEC. Opo. European Contractors Federation to. Oho. May influensya ito. Ano? Opo. Sabi niya, dali, pumunta ka na sa French Embassy. Opo. Hinihintay ka na nung yung Nako, ambassador bigyan- mismo. bigyan- Oo. Kaya pala pinadaan ako sa likod. Hindi ako sa harap. Special lane pala kayo. Sa likod. Hindi ako dumaan ako ng elevator, pero hindi ako dumaan doon sa... Yung entrance mismo. May naghihintay sa akin na dalawang staff. Dito Opo. kayo dumanga. Yan. Dito. Madilim dito eh. Sige, dito po. yung room pala niya sa likod nung ambassador. Ayun. Kumakain siya eh. Opo. You are Marcoleta. Yes, sir. Come here. Pirmahan mo to. Ganun lang. Oho. Pagka-pirma ko, you have to wait for 10 minutes. Ba? Okay na approve ng visa. Dala mo yung ano mo, sabi niya yung passport. Yes, Mr. Ambassador. Oho. 10 minutes pa. Nandun yung visa ko. Ngayon, punta ako ng Paris. Oho. Ako lang mag-isa. Nako. Solo. Yung pala, yun lang magkakapi ka lang, di nakikita mo yung... hindi mo alam bakit ganun, yung katahimikan na yun. Pagkatapos, pag tinignan mo yung outside, Oho. yung naunang mga lamig-lamig na may malamig pa ng yelo na gumaganyan sa ng salamin, ano. Tapos hinihigop mo alam mo yung tasa nila, hindi naman ganito yung tasang malalaki. Maliit lang na tasa. Nako. Pero matapang po yung kape dun eh. Hindi siya matapang eh. Ay, hindi ba? Ang kauna-una kasi dito kapag ikaw ay kapag umiinom ka ng kape, binigyan ka ng gatas. Nung panahon na yun, ang pinag-uusapan natin 15 years ago eh. At maaaring 20 pa yun. Ngayon, pag binuhusan mo ng gatas, malamig ang gatas, doon kong unang nakita na yung gatas mainit din. Mainit din. Para sa ganun, yung iinumin mong kape. Mainit pa rin. Tama.
pag ihigupin mo at nakikita mo yung senaryo ng mga ano sa salamin ng gano'n. Yan ang sinasabi niya nag-text sa'yo. Yun ang nga po. Kasi inahamon kang magkape kayo eh. Kaya yung Ganun ang mararamdaman mo. yung ganda ng Okay, ambience pala. nag-iisa lang naman ako dahil mabilisan yun. Sabi ko, dapat kasama ko yung asawa ko eh. Ayun na nga. Diba? Kaya lang, mabilisan. Sandali lang. Kaya mo kayong dalawa, darating din kayo Darating ang araw eh. Balang araw eh. Sana sakaling dumating yung balang araw na yun, makasabit tayo kay Sen Dante. Sasabi si PH. Doon ako sa isang maleta ni Sen Dante, papasok ako doon, di niya alam. Arawan din. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi. Di ba? May ano ako dyan, naniniwala ako dyan. Darating ang oras natin, Sir Nelson. Huwag kang mag-alala, Sir Nelson. Aabot tayo dyan. Balang araw ay matutuntun din ninyo. Yan. Huwag kayong dadaan sa Strait of Hormuz, sarado yun. Doon tayo sa Suez Canal tayo naman. O, tapos na tayo. Magbabalik pa po ang Sagana. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating napakalupit na reaction video. Maraming salamat to. Magsitulog na ho tayo.